all of those guests that are here with us for today. Hope everyone is doing well today. At kitang-kita naman, very alive ang mga miyembro ng ating UDDS dito. Oh, teka lang. Ano pa talaga? Hooray! Hooray! Okay, so, to start, may we call on Chairman ng Botas Chapter, Mr. Renato Abad, for the opening prayer. Magandang hapon mga kabansa. Inihiling ko po sa inyo na bago tayo mag-start ng ating programa ay itaan po natin ito sa isang maikling panalangin para matamo natin yung blessings ni Lord sa ating UDDS. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Good afternoon to each and every one of us. Una po, gusto ko pong i-welcome ang ating mga officers ng national. Ang una po aking tatawagin po ay walang iba kundi bata, hindi tumatanda. Walang iba po kundi ating President, Congresswoman Catalina Bibi Pizarro. Ang pangalawa ko pong tatawagin, ang aking idol, wala pa nung araw, National Vice President, Marilyn Romero Gamboa, Mayor po ng Tigras, Ilocos Norte. Ang pangatlo pong aking tatawagin na national officer din po, walang iba kundi aking hinahangaan din na isang na lalong gumagandang lalaki pag siya ay pag siya ay nagsasalita sa harapan natin lahat. Yan ay makikita niyo po mamaya. Walang iba po kung ating National General Secretary, Edgar John Binayon. At ang susunod ko tatawagin, idol ko at idol ng lahat. Idol ng kabansa, walang iba. Chairman Committee, walang iba po kundi si Efren Reyes Jr. At ang ating magandang hilag at pilyonarya. Ano pa? Sexy! Yun! Walang iba po kundi ating minamahal na si Eudora P. Yung may kanya niya, P. Morales. Chairman ng Finance. Para pag wala kami pera, sa kanya kami lalapit. Rodora po ang pangalan ko. Rodora. Tita Dora ay sa lahat. Okay? Unang-una po sa lahat, nung una ko pong tinanggap ang chairman ng Caloocan, buong Caloocan po pinag-uusapan natin, chairman ng 1 and 2. Hindi ko ako nagdalawang isip talaga. Tinanggap ko yun. Dahil alam ko po na butante ako ng Caloocan. At the same time, ang tagal kong tumira dyan. 45 years na po ako sa Caloocan. Sa pulpa ng buhay pa ang mother ko. Dumating ang panahon na sinabihan ako ni Mayor Meredith na, Len, may meeting tayo sa Caloocan. Sabi ko, sige po. Dumaan ka dito sa bahay at isang sasakyan na tayo. Yun po ay ginawa ko. So, pumunta ho ako sa Manila. Pumunta kami ng Caloocan at doon kami nag-meeting sa poblasyon. Yung mga Caloocan, alam mo ito kung saan yung poblasyon na yan, sa 10th Avenue. Pagdating ko doon, nagulat po ako nung nag-meeting na kami. Ang sabi po sa akin ni Mayor na kung pwede maging chairman ako ng regional. Kasi tinaas niya ang posisyon ko na wala ho akong kaalam-alam. Ako'y nagulat ko. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, dahil nandun po ang aking mahal na kagawad at the same time vice ko rin po na si Mrs. Pilayon, si Salvi Pilayon.
Eh, sabi ko, ikaw nga chairman, ako ang vice mo. Hindi, sabi niya. Ikaw ang naging chairman. Dahil ang dami kong trabaho bilang kagawad ng barangay at the same time, hindi ko na maaasikaso ang asawa ko at mga anak ko. Nagulat ang beauty ko noon. Ang sabi naman ni Madam, sige, tanggapin mo na yan, kaya mo yan din. Kaya po, hindi na naman ho ako nagdalawang isip, tinanggap ko ulit yung tungkulin na yan. Sabi ko, kaya ko ba ito? Kaya mo yan. E, bilib naman ho ako sa kanya, kaya tinanggap ko. Kaya ngayon, nandito tayo ngayon, hapon, at tayong magsasaya at the same time, pag-usapan natin kung ano ang UPDS na to. Kaya po, hindi ko na patatagalin ang aking pananalita dahil marami pa ang susunod sa akin. At maraming salamat sa inyo lahat, mga dumalo, at lahat ng mga co-chairman ko sa Caloocan, nasakop ko, nagpapasalamat po ako sa mga miyembro na nakuha na namin dito sa Caloocan as a district man. Maraming salamat sa inyo lahat. Amen! Ang nabutas, tumayo ulit kayo para makita nyo. Kayo na. Yan, okay, palipaka natin. Ang distrito naman ng Caloocan. Sige, sabay-sabay na kayo lahat, distrito. Mas maraming babae, sabi ni Vice President. Okay, salamat. Ang Valenzuela. Valenzuela. Darating kayo ba? Ay ganito. Kaya kung titingnan ninyo ano ang mission at vision ng UPDS, nakasulat din sa konstitusyon, pero hahabiyawan natin. Ang vision niya, na sana itong bansang ito ay magkaroon ng isang mapayapa at isang ulirang bansa. Wala na sana itong mga illegal na droga. Tama lang na naging kampanya ni Ginoong Duterte, ni Presidente Duterte. At sana nga mawala itong usapin ng illegal na droga. Kasi halos lahat na eh. Kung makikita mo natin hanggang sa mga barangay, nakapasok na yung mga droga na yun. Marami na nagsalita tungkol sa kasamaan ng illegal na droga. Lahat, marami dito halos nasa barangay, mga officials pa ng mga barangay. Nakita naman natin kung ano nangyayari sa kapaligiran natin. Pangalawa, ayaw na ayaw at ang saservisyo ng UPDS ay mawala sana kahirapan. Sabi nga nung paano mawala ang kahirapan? Paano pa di mahuma may kahirapan na? Pero ang gusto ng UPDS, sana walang kagutuman. Di ba? Ako, mahirap lang ako eh. Pero mas matindi naman ang aking pagkaapi kung ako ay magugutom pa. At yan ang gusto ng UPDS na mawala yung kagutuman. Kaya kung makikita ninyo, sa mga kung nanonood kayo sa TV broadcast natin every Saturday, ay yung mga guest natin doon, ay yung mga opisina ng ating pamahalaan na nakapagkakatulong para umangat ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Halimbawa, yung unang-una nating naging guest, nung tayo nag-broadcast yung director ng Land Bank of the Philippines. Kasi marami tayong kababayan, lalong-lalo na nasa rural areas, ang kailangan nila ang suporta ng ating pamahalaan, lalong-lalo sa kanilang pamumuhunan doon sa kanilang mga hanap buhay sa kabukiran. Kay Land Bank of the Philippines. Pangalawa nating inimbita na mag-guest doon sa ating TV program ay itong director naman ng Small Business Corporation. Kaya kung kayo ano mga kasama at mga kabansa, meron po tayong social media bureau at inaano natin doon halos kung po pwede ito mga pinag-uusapan doon sa mga sa TV program ng mga guest natin ay mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan ipakalat at bawat kasabi ng UPDS sana ay manood, no? Para at least makita baka mamaya kailangan ninyo pero hindi ninyo alam, no? Kailangan natin pero hindi natin alam kung paano. Trafficking, no? Illegal trafficking, yung mga trafficking, ayaw ng UPDS na nagkakaroon ng nabibiktima ang ating mga kababayan dahil sa illegal recruitment at saka itong mga ginagawa ng ibang mga unscrupulous na mga negosyante, pumupunta sa mga kalayunan, iniimbita ang mga kababaihan nating mga bata pa doon at pinapangakuan ng magandang trabaho.
Nangat na yata kayo eh. Ngayon, yun ang pinaka-mission at vision natin. Habang dumadami tayo, habang dumadami ang programa natin, maririnig naman ninyo sa mga susunod na tagapagsalita. Ano naman ang iba pang mga programa ng UDDS para naman sa kanyang mga kasapi. Yan. Magandang hapon po mga kabansa. Ilan may mga lalaki dito? Dali, tayo lalaki. Bilangin nyo nga. Bilangin nyo mga lalaki. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muna. 21, 22, 23, 24, 25. O, muna kayo. 25 and a half. Babae. Tumayo mga babae. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Napakarami namin mga babae. Muna po kayo. Alam nyo, natutuwa ako sa UDDS, mas marami tayong babae kung isang laki. Kaya, presidente natin, babae. Vice President, babae. Lahat kayo babae. Chairman ng Finance, babae. Mga chairman dito, konti lang ang lalaki. Babae lang. Kaya, di ba masaya, no? 75 tayo, sila 25. Konti pala sila, di ba? Okay. Alam niyo po, ang UDDS masaya. Ang lahat ng nagsasalita, masaya. Kahit anong oras, masaya tayo. Ay, yung sinasabi kanina ni Setien, Guy, na UDDS, Duterte, ano sinabi mo kanina? Yung die hard Duterte. Hindi. United Digong Death Squad. O, di ba? United Digong Death Squad. O, di ba? Die hard. Wala ka naman makita ng age. O, yan. Yung UDDS. United Digong Death Squad. O, di ba? Sasabihan, tayo na. Di ba? Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay hindi lamang mag-member ng UDDS ang ating gagawin, kundi tayo din po ay dapat malaman natin kung ano ba ang UDDS. Hindi yan United Digong Death Squad. Yan po ay United Defenders for Democracy and Sovereignty. Ano ang inyong mapapala pag kayo ay nag-member ng UDDS? Kailangan, sinasabi, napakahirap talagang lalo na tayo mga leaders, di ba? Pag may nagkasakit, ang takbuhan si chairman. Pag may namatay, ang takbuhan si chairman. Di mo ba? Buti sana kung kagaya ni Madam ang ating chairman dito, okay lang. Punta kayo lahat sa distrito, marami dyan. Kaso, ang problema natin, kung minsan, ang hirap ng pera sa ating mga bulsa. At kaya minsan, ang ating mga chairman, ayaw na nila mag-leader dahil nahihirapan po sila. Hindi nila kayang ibigay yung mga pangailangan ng membro. Kasi kung minsan yung membro, akala nila sa UDDS, pag membro ako ng UDDS, para pag ako'y nagkasakit, pupunta ako kay chairman. Pupunta ako kay presidente. Hihingi ako kay Idol Efren. Di ba? Kung ano-anong pinagsasabi natin, ang tingin natin na pakayaman ang UDDS. Pero sa totoo lang, mga kapatid, totoong mayaman ang UDDS. Kaya, sino sa inyo ang ayaw kontra sa akin, pauuwiin ko. Diba? Mayaman talaga UDDS. Ganito, ang Welfare Fund Program ay isang pamamaraan natin para makatulong tayo sa ating mga member. Ang perang pinaiikot natin sa Welfare Fund ay nanggagaling din sa bawat isa sa atin. Wala pong nagdo-donate. Wala po tayong hinihingan. Ang benefits nito, if you are a member of the Welfare Fund Program, ay may hospital assistance tayo of 10,000 and death benefit of 10,000. Andito po yan. Pag ikaw ay member na ng UDDS,
at gusto mong maging membro ng welfare fund, ikaw po ay magbabayad ng 60 pesos a year. Ang equivalent po yan, 5 pesos a month. Pwede naman kayo magbayad ng 5 pesos, pero parang awal nyo na. Mahirap mangolekta ng 5 piso buwan-buwan. O 60 pesos a year. Pag nagbayad ka ng 60 pesos a year, ikaw po ay may benefit. You are already entitled to the benefit of 10,000 burial and 10,000 hospital. Example, tumayo ka na dito. Pangalan mo? Jimmy. Itong si Jimmy, may asawa ka na, Jimmy? Meron na, may anak ka na. Ilan ang asawa mo? Salamat. Ay, salamat. Kasi ito yung Muslim, di ba eh? O, anak mo? Dalawa. Ilang taon? 16 at saka 11. 16 at saka 11. Si Jimmy ay member ng UDDS. Actually, officer pa nga siya eh. Ngayon, si Jimmy, siya magbabayad ng 60 pesos a year. Siya, pag nagkasakit siya, huwag naman siyang mamatay. Kasi wala na tayong leader. 10,000 ang kanyang benefits. Si Jimmy, yung asawa niya, ay hindi na kailangan magbayad ng 60 pesos. At yung dalawang anak niya na minor, hindi pa member ng UDDS, hindi na kailangan magbayad ng 60 pesos. Pero pag yung asawa niya ay nagkasakit o whatever happened, mayroon din siyang 10,000 burial at 10,000 na medical, hospital benefit. Yung anak niya na dalawang minor ay entitled din sila ng 10,000 na medical hospital benefits at burial benefits. So siya, yung asawa niya, at yung dalawang anak niya na minor, ay covered po ng benefits at siya lang ang nagbabayad. Oh. Pero kailangan yung asawa niya should be a member of UDDS. Yung anak niyang minor, hindi na kailangan kasi may requirement tayo. Kung ikaw ko ay mag-member ng UDDS, you should be 18 years old and above. Eh, below 18 yun. So, hindi na nila kailangan maging member. So, ulitin ko dapat siya at yung asawa niya should be a member of UDDS. So, holder sila ng UDDS ID. Okay. Itatanong ko lang po, sa loob, halimbawa, in 1 month, nagkasakit 2 beses yung member. Pwede po bang makakuha ng 2 beses? Isang beses lang. Sa member. Yung asawa niya kung nagsakit, isang beses lang. Kung nagkasakit silang 5 sa loob na ito, 50 pesos, 50,000. Pero minsan ka lang mag-charge sa isang taon. Nagpahalan mo. Si Brother Nax po. Brother Nax Luna. Narch. Brother Narch. May gusto lang po akong alamin kasi kami pamilya. Wala po ako nag-member ng UDTS. Oo, nakita nun eh. Opo, di ba ako sa Barangay Jose? Pwede nagdasal eh. Binigyan po ako ni Kumaring Salve ng mga application na about sa family. Naano ko naman po na member ko. Ang tinatanong ko lang po rito, sa tatlong anak ko po may mga asawa. sorry. Sa tatlong anak ko po may asawa. Yung po ba katulad namin mag-asawa member na? Patuloy pa rin po ba sila magbibigay na sinasabi yung 60 sa tatlong? Ilang taon na? Ilang taon sila? Yung 35, 37, 42. Magbabayad na yung tatlo. Magbabayad na Minor yun. lang. Magbayad na yung tatlo kasi yung anak mong yung nagkasawa anak mo na either babae o lalaki para may carry niya yung asawa niya at mga anak niya. Sige po. Saka hindi na siya minor. Bakit sabi na ako maging pagkakaan mo? Sige po. Ay, yung niya, let's say, itong si Jimmy, kung na si Jimmy, baka mawala pa to. Ay, may yung member ng UDDS na nagbabayad ng welfare fund na 60 pesos a year, namatay. Let's say, dibigyan natin sa puligo. Pero anong mangyayari sa beneficiaries na? Wala na rin yun. Kaya yung beneficiaries, mag-member na rin sila ng welfare fund. Pag namatay na yung pinaka-ano, wala na rin yung beneficiary. Mag-member na rin yung mga beneficiaries. Magbayad na rin sila.
Ano pa po? Bakit kayo yan lang ang tinatanong yung ito ang pinaka-importante? Si Jimmy, yung nanay at tatay niya, pwede niyang i-carry. Paano yung asawa niya, yung nanay at tatay niya? O, hindi kasama yun. Kailangan, immediate lang niya. Yung nanay at tatay niya, dahil siya nagbabayad. Yung asawa niya na din nagbayad, carry lang niya, hindi kasama yung nanay at tatay niya. O, Tita Dors, anong question mo? Hindi ko pa nabanggit sa'yo, pero i-open up ko na. Kung ako si Tita Dora yan, kung sakali nagbayad ng 5 years na 300 at nagplano ka kasi lagi ka naman nagpaplano tayong lahat ng mga nasa court na tataasan sa next year or next year yung welfare fund from 10 gagawin to 15. Yung ba nagbayad ng 5 years, dadagdagan ba yung bayad nila? Or, kasi di ba, baka magdadagdag tayo ng singil a year after, 2 years after. Okay, ganito po yan. Ang dinasabi ni Tita Doris, ngayon, Tita Doris, 10,000 rural at 10,000 hospital benefit as of the moment. After 1 year, pag nag-isip tayo, dahil mayaman na tayo, marami tayong collection ng 1 year, wala nagkasikit, walang namatay. O sa daming pera sa bangko, di ba? Nakabangko, separate kasi yung welfare fund. Hindi namin ginagastos, may dedicated account yun. Ngayon, dahil marami tayong collection, nag-isip-isip tayo, gawin na natin 15. Total, mayaman ng UDDS. O, ano daw ang mangyayari doon sa nagbayad ng 5 years? Okay, una-muna, yung nagbayad ng 5 years, pag tumaas yung benefit, tataas din yung benefits niya. Walang extra payment. Yung nagbayad ng 5 years at next year, nagkaroon tayo ng National Assembly, nag-isip tayo, gawin na natin 120. Doble na natin kasi ang daming nakakasakit, ang daming namamatay. Gawin na natin 120. Yung nagbayad ng 5 years, hindi na siya apektado. Yung 60 pa rin na binayaran na kasi may card siya. Doon sa card mo, o di ba? Yung sa card yun nakalagay doon kung anong validity ng ending ng validity ng iyong welfare fund na receipt. Yan po yun. Wala na po ba? Maliwanag na ba? Kasi pupunta na ako sa second. Ano sinasabi mo dyan? Ano? Sige, dito ka magkarunok sa ay mo. Hindi na may alam yan. Pag wala na ako, pwede ka na magtanong dyan. Alam mo, halimbawa, ako member, and then yung father ko, kasi mawala, simpa ko, no? Eh, ano po yun? Kailangan i-member ko muna siya bago makakuha na. Yung nanay at tatay mo should be a member of the UDDS. Kasi pag nag-claim sila, kailangan mayroon siyang ipapakitang UDDS ID. Kung hindi naman siya nagbayad ng ID niya, si wala. Doon sa taga-Bulacan, kaya kailangan... Tanong ko po, paano po kami mag-uulog ng misis ko? Kami dalawang member po kami dalawa. Mag-uulog pa rin po siya. Ikaw lang. Ako lang. Yung asawa mo, libre. Eh kung gusto na rin pong magpa-member kasi meron po isang... Nanay at tatay niya? Opo. Di dalawa kayo. Salamat po. Magandang hapon po. Maraming salamat. Thank you very much, our Vice President Meredith Gamboa. And now may we call on the handsome, astiging, super hands-on nating chairman for membership, Lodi Efren Reyes. Magandang hapon po. Meron po tayo sa membership naman po natin. Tayo po ay nag-member, hindi po tayo para humingi ng tulong. Tayo po ay nag-member para matulungan, pero kailangan po bukod din sa kalooban natin ang tumulong. Hindi po ba? Tayo po, mga miyembro, magtutulungan. Gusto niyo po ba yun? Yung UDDS is exclusive for members only. Pag hindi ka miyembro, sorry, hindi ka namin matutulungan. Tinutulungan namin ang kapwa namin miyembro. Tama, maganda po ba yun? Payag kayo sa ganon.
Hindi sa pagdadamot ito. Inilalagay lang po natin sa tamang perspektibo na tayo ay dapat magtulungan, pero dapat tayo yung mga miyembro. Ayun ba kayo? Ayun! Tama doon. Wala pang nagne-networking dito. Tama, huwag kayong mag-networking. Pero yung sistema po ng networking, i-apply natin dito sa UDDS, pero hindi sa bagay na meron akong magme-member ka, tapos mag-recruit ka, kikita ka. Hindi. Ang pagtutulungan natin ay sa pamamagitan po ng kabuhayan. Ang networking po natin ay parang istulo tayong kooperatiba. Ang gagawin po natin dito ay yung kooperatiba na tulungan. Na-network po natin yung mga kabuhayan natin. Bilang miyembro o opisyal ng United Defenders for Democracy and Sovereignty, naintindihan po natin itong pinapasukan nating organisasyon. Okay. So, itaas po natin ang kanang kamay at susunod po kayo sa akin. Ako, nahimirang sa katapulan bilang ay taimtim na sumusumpa. Tutuparin ko ng buong husay at katapatan ang mga pananagutan ng aking kasalukuyang posisyon at ng iba pang inaatas ilalim ng mga alituntunin ng United Defenders of Democracy and Sovereignty. Itataguyod ko at ipagtatanggol ang saligang batas ng UDDS. At tunay akong mananalig at tatalima rito. Susuportahan ko ang mga advokasya laban sa iligal na droga, korupsyon, kriminalidad, kahirapan, at insurgency. Makikiisa ako upang ipagtanggol ang demokrasya at ang integridad ng teritoryo ng ating bansa. Ang lahat ng ito ay gagawin dahil sa pagmamahal sa bayan, paglilingkod sa mamamayang Pilipino, sa pagkakalinga ng buong may kapal. Dahil ako ng Diyos. Congratulations po sa ating lahat at naway naintindihan po natin ang ating sinumpaan itong hapon na to. For your inspirational speech. Siyempre, kayong mga bago at hindi miyembro, ay welcome na welcome sa aming UDDS, sa kasipagan ng aming Madam Chairman, Ms. Lynn Fernandez Madrigal. Miss pa po siya. With ED. Miss. May ED nga. Sa araw nito,
galak na galak kami. Simula sa ating presidente, wala yung chairman, napakalayo niya. But kahit gano'n, pilit namin kayong inaabot at tuwang-tuwa kami na itong tulong ay matutulong natin sa kapwa. Magtulungan para sa kaunlaran. Di ba? Basta lahat tayo dito, after yung mag-e-ending na yung show ng UDTS, yon ang laging sasabihin. Magtulungan para sa kaunlaran. Ikaw, ako, tayong lahat magtulungan para sa kaunlaran. Salamat po. Mabuhay ang UDTS! President Catalina Pizarro, Madam Vice President Mabuhay, Secretary General Mr. Edgar Relayon, National Chairman for Membership Mr. Edgar Reyes, Regional Chairman Region 4A1 Madam Sheila Delgado, Deputy Chairman for Membership Committee of Staff Luzon Chris Delgado, National Chairman of Core Finance, Rodora Pascual Morales, mga kapwa ko opisyales
ng NCR Northern Region, ladies and gentlemen. Dumating na po ang oras na tayo ay magtatapos sa ating programa. Ngayon hapon na to. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng dumalo sa outtaking ceremony natin. Marami na po nabanggit ang ating mga national officers sa kanilang mga lecture. Sana po ay naunawaan natin mabuti, may sa puso at ipalaganap. Napakaganda po ang layunin ng UDS. Ito ang ating kontribusyon bilang Pilipino ng ating relihiyon. Tinatawagan ko ang lahat ng ating gampanan, ang ating mga tungkulin na may sinseridad at dedikasyon. Huwag po natin kakalimutan na ang ating ikatagumpay ay nakasasalalay sa ating mga kamay. Huwag sana tayong magaya sa iba na magaling lang sa salita, kulang naman sa gawa. Pag-isahin natin ang salita at gawa at nang tayo ay sumunod sa ating mga layunin dito sa UDS. Hindi madali maging opisyal. May kaakibat na sakripisyo ito. Maaaring tayo ay masusunod sa mga problema habang gumagapan tayo sa ating mga tungkulin. Subalit, kung tayo ay may pagkakaisa at magtulungan, kaya natin lutasin ang problema para sa bansa, para sa pamilya at para sa sangkatauhan. Mabuhay ang UDS! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, mga kasama, dito po nagtatapos ang ating programa. Pero hindi dito nagtatapos ang ating pagsasama. No? Lalo-lalo na po sa ating mga opisyalis, dito po nag-uumpisa ang ating paglilingkod ng tunay para sa ating organisasyon at para sa ating bansa. At doon sa every Saturday na program natin, mga kasama, bansa, pwede bang i-like ninyo yun, tapos i-share ninyo at mag-subscribe kayo para dumami yung ating, tayo lahat ng dito natin, napapanood yung programa natin. Okay? Mga kasama, mga kabansa, mabuhay kayo na! Mabuhay ang UDS! UDS! Hashtag 10 million strong! UDS! UDS! We hope with pride! UDS! UDS! We are patriots! We are patriots! UDS! Maraming salamat sa pagkakataon.